Pinasok ng baha maging ang University of Santo Tomas Hospital sa Maynila. Kaya kinailangang ilikas ang ilang pasyente. Nakatutok si Jay Sabale, exclusive. Sakay ng 10-wheeler ng Philippine Red Cross na may dalang relief goods, binaybay namin ang ilang bahang kalsada sa Maynila na tanging malalaking sasakyan lang ang nakadadaan. Sa Espanya nga, hanggang bewang ang baha. Sa loob ng University of Santo Tomas, mataas pa rin ang tubig. Di nakaligtas dito ang UST Hospital. Lubog ang basement ng ospital hanggang emergency room. Ang mga pasyente, inakyat na lang sa mga lugar na di pinasok ng tubig. Dahil sa masamang panahon ngayong araw, hindi na rin muna sila tumanggap ng mga outpatients. Nahirap talaga. Kasi yung pagtatransfer lalo yung San Vicente Ward, nilipat pa namin sa taas nung binaha sila sa ground floor eh. Ang bago at naka-plastic pa na aircon unit na ito, mukhang di na mapakikinabangan pa. Hindi naman daw sila nawala ng kuryente. Sapat din daw ang pagkain ng mga staff at pasyente. Ang tulong na hatid ng Red Cross ay para sa mga bantay ng mga nakakonfine. Ano kayo katagal, ma'am, na hindi kumain ng kanin ulam? Kahapon, kasi walang nagtitinda. Tiis-tiis lang. Hindi na po na nila kailangan sumulong sa baha. No? Matutuloy yung pagbabantay nila sa pasyente nila. May pagkain naman po sila. Problema rin ng ilang pasyente ang gamot dahil sa baha. Sa taas ng tubig, hindi makalabas, hindi makabili ng gamot, hindi makabili ng pagkain. Walang available na gamot dito sa ospital mismo? Meron po, meron. Meron din po. Yung iba po wala. Bukod sa UST Hospital, nakapagdala na rin ng fuel at pagkain ng Red Cross sa UERM at generator para sa E. de los Santos Hospital para sa 3 sanggol na naka-incubator doon. Jay Sabale, nakatutok, 24 oras.